Okay, kita ninyo po sa ferry, daming taong mga Filipinos. These are the Filipinos who are going home. And they have to queue and wait for the chopping of the passport. And of course, before going, sabihin natin sa departure hall, they have to go for luggage and boarding pass registration. Nakikita natin po nandito mga Filipinos. And yes, this is it. These are the Filipinos who are going home. And it will take something like almost 24 hours ferry trip. Ferry trip sila yun po. Ferry trip. And of course, we have the vessel. We call it Antonia 1. Antonia 1 and being operated by Allison Shipping Lines. It's Zamboanga-based shipping lines. Medyo umuulan ngayon. And let's see what we can do here. So sa entrance pa lang tayo ngayon. And dami din mga sabihin mga luggages ng mga passengers, no? So ito po, this is the situation dito sa Sandakan ferry terminal po. Some of these passengers, Filipino passengers, they came as far as Kota Kinabalu, Kiningao, Tenon, and it's a long trip, no? It's a long trip for them. If you are coming from Kiningao, it's a long trip, no? It's a long trip. But anyway, excited mga Filipinos when they are going home na, no? If they want to go home, excited na sila. And ang ferry dito po, ferry, sabihin natin, fare is for non-aircon, if I'm not mistaken, 450 po. 450 and some are 500 to 550 po ang aircon. And may cabin din sila. And yes, today I am featuring you just few days ago na mayroon tayong sabihin natin na midterm election dyan sa Pilipinas. And siguro ang mga Filipinos dito sa Sabah, they would like to see ang mga relatives nila who won sa midterm elections, and at the same time they also want to go for holiday. Alright? Okay, well, thank you very much mga kaibigan, kababayan ko po dito po sa Sabah, sa Malaysia, particularly dito po sa Kota Kinabalu, and at the same time ang mga kababayan ko po dyan sa Pilipinas, ang especially ang BAM areas, ang Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, including ang Zamboanga. Ito po si Nico Fabian once again, nandito po sa programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico. And this time alone, nag-guess kayo po kung nasaan si Nico. Sa dagat tayo, no? Sa dagat tayo. And may very important thing din I want to share with you dito sa programa natin, ang Nick Talk, The Real Talk with Nico. Dahil I am on board dito po sa MV Antonia 1. This is the vessel or the ferry that ply the route between Sandakan to Zamboanga City. And this time around, I will share with you, mayroon tayong special coverage dito po, ang mga deportees natin, mga Filipino deportees natin po. And kawawa naman sila, but anyway, may mga mixed feelings sila ngayon dahil after being temporarily detained dito sa different deportation centers dito sa Sabah, now they will be going home to their motherland sa Zamboanga City. Kahapon, midnight, it's around 10 o'clock, no? 10 o'clock in the evening, and that was May 15, no? Umalis ang MV Antonia 1 from Sandakan bound for Zamboanga City po, with a total passenger of deportees ito, no? When I say this is the deportees, we have more than 700, if I'm not mistaken, more than 700 deportees, Filipino deportees, who were caught and detained temporarily dyan sa Sabah, or dito sa Sabah po, no? We have, I think, 5 or 6 detention centers sa Sabah, and these deportees
came from this Sandakan, Tawau, Lahadat, wala tayo sa Lahadat, no? Mayroon tayo sa Kota Kinabalu po. So, a total of more than 700 deportees. And nakita natin po mga lalaki at saka may mga babae, and unfortunately, but anyway, we cannot avoid this thing kasi nauli sa kanila for not having the proper documents dito sa Sabah. May marami din mga bata po, no? Mga infants at saka mga bata, and kawawa din. But anyway, ang gobyerno ng Sabah really took care of them while they are temporarily detained sa mga depo or detention center dito sa Sabah. Now, nandito na sila, and ano na sila, no? Bound for Zamboanga City. Exactly ang time natin na May 16 na po, no? 7:48. It's a matter of 2 more minutes, bak alas 8 na ng umaga. So, tingnan natin po ang sabihin natin ang sitwasyon ng mga deportees, and if may chance pa tayo po, we will try to interview some of the deportees. Dito ako sa on top of this deck, non-aircon deck dito po sa ferry, and you can see deportees, ang mga kababayan natin po, they are relaxing and sabihin natin enjoying the trip. Some are excited to go back to their or our motherland, no? Dito sa Zamboanga City. Expected to arrive ang barko mamaya gabi ito po, siguro mga 7 to 8 p.m. no? And may mga proseso po ang mga deportees to undergo upon arrival at the Zamboanga International Port. So, sige, tingnan natin po what I can do now, and I'll try to interview po natin ang mga deportees dito on board. Ngayon sila sa MV Antonia 1. And nakikita niyo po sa background ko, you can see na dito, relax. May mga, sabi natin, mga deportees, mga kababayan natin to having some coffee. Coffee sila because early in the morning. And nothing to do dito sa barko. And they're enjoying the views. And mayroon din ng selfie pa sila. I don't know how many males, females at saka children dito sa grupo ng mga deportees. So far, this is one of the biggest, sabihin natin, deportation exercise being carried out by the Immigration Department, the police, and other local authorities in Sandakan. And I was waiting to understand na mayroon din tayo mga, sabihin natin, deportees, mga kababayan natin who stayed sa detention center almost 1 year. So later on, tingnan natin po kung we will try to get a word or two from them, and we will interview them para at least malalaman din natin po kung saan buhay nila. So far so good, only deportees with certified safe to travel, no? Or ibig sabihin, walang sakit po, no? They are allowed to board the MV Antonia 1 bound for Zamboanga City. Doon may mga sakit, definitely the local authorities will not allow them to follow the journey. It's more than a 24 hours journey or less than a 24 hours journey. Siguro it will take around 20 hours po to reach ang port of Zamboanga City. And dito po. So let's start. I think I'm going to interview some of the deportees sa mga babae na tayo po. Because I was also touched now. Marami din mga bata, no? And I'm trying to check, or I saw them, and nakikita natin po na even ang mga bata na ano din sila, walang sakit, okay din, safe to travel. So, I'll bring you down
I'll bring you down po dito sa area ng mga deportees para sa mga babae. And let's see kumusta ang sitwasyon nila. Punong-puno ang vessel natin. And yeah. And we will see. We will see. In the meantime, let's go down sa sa area ng mga female deportees. Okay, magbaba tayo. And from the non-aircon na deck, so mga lalaki yun po. Now, let's go down dito sa mga babae. Sa mga babae, that is, sabihin natin, these are, nasa ano sila? Nasa aircon. Aircon sila, no? And let's go. We are inside the vessel or the ferry. Dito tayo po. Okay, punong-puno. And, kawawa, no? If you look at it, kawawa talaga. Now, this is the restaurant area or canteen area dito po sa loob ng ferry. And nakikita natin to po, there are some passengers. There are some passengers who are now taking their breakfast. And maganda din ang ang facilities ng ferry. Ganun din ang facilities ng ferry. And yeah. They have also TV and kung gusto kayo ma-relax, ano kayo po? Regular passenger? I see. Good morning. Yeah, you can see ang mga kababayan natin. So, they're having the breakfast and of course, masaya sila, excited to go home. Taga saan kayo po? Zamboanga City. Zamboanga City. Doon sa Zamboanga? Sa, Nabualan niya. De Bualan. Si Ma'am... Teresita Pellegrino. Si Ma'am Teresita Pellegrino. Good morning, Ma'am. Nasa tayo? Sa Nick Talk, Real Talk with Nico. Sa vlogging natin po, no? Yes. So, God bless. Enjoy your trip. Bless you po. Alright. So, that's it. This is it. Maganda. These are the regular passengers natin, no? These are the regular passengers and hindi ito po mga deportees. Hindi ito mga deportees. Now, this time around, let's go. Punta tayo po sa mga deportees. Female, mga deportees female ito po. Nandito, you can see, punong-puno tayo and yeah, busy din sila. Busy din sila. Kasi early in the morning, kita natin ang mga bata, no? Kita natin ang mga bata and yeah, dami mga bata. These are the ang mga parents nila, mother nila were sabihin natin na arrested, no? Nahuli sa kanila po dahil good morning dahil walang papeles. Ang immigration law dito po sa Malaysia, now, if you don't have proper documents or travel documents, it means if you've been caught by the immigration department or enforcement unit, then definitely you will be penalized, no? Penalized for 3 months. Now, karamihan ng mga, sabihin natin, deportees or mga detainees po, they delayed ang deportation nila po because we don't have, ang Alison is not traveling regularly from Zamboanga to Sandakan to pick up ang mga deportees. That is the reason why delay ang deportation natin sa mga Filipinos and crowded, nagiging crowded ang mga deportation centers natin sa Sabah. Sa Sabah. So, based on what I can see now, kita natin mga bata naman, wala namang problema, no? Wala namang problema. And we will see. We will see. Sir? Teka, saan kayo? Di ako nakati. Hindi ako nakati. Yan na. Teka, saan kayo po? Hasta Zamboanga. Zamboanga. Saan kayo sa Zamboanga? Ako nakukulo sa Zamboanga. Yung sa Basilan, Malusog. Basilan. Kababa si baby, no?
But si baby is okay. Ilan mga bata nila? Oo, mga bata na sila. Ilan? Ano? 5. Oh, 5. Oo. Oh, yung dalaga. Oo. Ano Okay. tugal na to? From Basilan. Ilan bulan na kayo sa Sa Penjara? Alam? Berapa bulan kamu di penjara? Anim. 6. Uy, nakanapa 6. Anak dili baka mo na deportation. Kaya, konsol lambat na tanong. Oh, itu konsol lambat. Oh, ferry po na tiada regular ba ito? Kaya, Ferry ada sentiasa kan. Ah. Dia paling-paling 2 minggu. Oo, Ya, sa tapi proses lambat siya. proses lambat. Tapi Ya. itu budak-budak tiada sakit, ha? Tiada siya. Tiada. Insyaallah. Okay. Alright. So, okay. Sambuanga terus kamu pergi Basilan. Ya, Basilan. So, macam mana? Mau balik lagi di Sabah? Tidak mau sudah? Tidak. Tidak. Susah juga dia kan? Okay lah. Terima kasih, ha? Oke. Alright. Maraming masalamat. Okay. So, yun po. Kita natin. So, now I'm going inside. I'm going inside sa deck ng mga female deportees, no? Nakita natin po. Aha. So, this is it. Aha. Tingnan natin. Kawawa ang mga kababayan natin. But anyway, we cannot blame the Sabah government dahil any country will not welcome ang sabihin natin mga deportees po, no? O mga illegal immigrants, be it in Malaysia, be it in the Philippines, or even dyan po sa other countries like United States, Japan, or anywhere. As long as wala tayong mga papeles, ang gobyerno po definitely will not welcome. Kumusta kayo, ma'am? Okay, sir. Taga saan kayo po? Ano, sir? Taga saan? Ako, Ipil. Oh, Ipil. Oh, Bisaya. berapa lama sudah kamu di Sabah? Lama sudah. Lama. Di penjara berapa lama? 1 tahun. Sa 7 bulan. 7 bulan. Oh, masalah yang ada dokumen saja. Ya, tiada pas. Oh, kenapa? 7 bulan? Tidak tahu. Tidak tahu, ha? Ini 1 tahun 2 bulan. Oh, tapi tinggal di Sabah berapa lama? Tinggal di Sabah 40 tahun sudah. Ha? 40 tahun sudah. Oh, 40 tahun sudah sampai sekarang tiada pas. Tiada. Kenapa? Nah, duduk di rumah, kerja rumah tangga. Oh. So, macam mana? Mau, ya? Saya bulan 2007 saya masuk di sini. Aha. Sampai sekarang saya tidak pulang-pulang, baru pulang ketangkap sudah saya. Oh, saya see. So, kerja di mana? Di rumah sendiri, laki Di saya rumah? warga negara. Dia ada suami, sir. Oh. Warga negara laki saya. Laki-laki di mana? Laki saya Ah. meninggal sudah, Filipino juga. Oh, Pilipino juga. Oh. So, kawawa naman ito mga kababayan natin. So, those are watching my vlogging, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Nandito tayo po ngayon sa loob ng MV Antonia 1 and from Sandakan bound to Zamboanga City. We're expecting to arrive between 7 to 8 o'clock in the evening today. Today is Friday, May 16 tayo, no? May 16 tayo. And I was made to understand by the authorities dito po sa barko, now we have more than 700 deportees. More than 700 deportees. Maliit lang ang regular passengers. Regular passengers, mayroon tayo mga 117 lang, no? Person. 117 lang. But anyway, sige po, maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. Okay, magsukol. Magsyukur. Okay. So, alright, nandito tayo. We will see ang sitwasyon pa rin dito and whether we like it or not, naawa din tayo, but wala na tayo magawa dahil ito na talaga ang sitwasyon. Mabuti lang na they are now going home. They are now going home and uwi na ang mga kababayan natin. Some of them are excited and Sabon po. yes. Kaya sabon na Sige, tingnan muna natin, ha? Alright, ito po. Kita ninyo po ang mga deportees, ang mga bata. We will see kung mayroon pa tayo pwede
Interview. Tanong tayo kumusta ang buhay nila. And yeah, for your information, ang mga deportees, no? Ang mga deportees, this is being ang ticket nila at saka ang meal nila. Yes, ma'am. Kumusta kayo po? Taga saan kayo po? I'm from Manila. From Manila. Oh. Kumusta po? It's okay. Ilan months kayo sa penjara? 8 months, sir. 8 months. Bakit? Yes. Bakit? I don't Na-delay. know, sir. Ha? Not comment. Oh, I see. Okay. So, Understand, ha? Zamboanga to Manila kayo. Yes. Okay, ma'am. Thank you very much. Anong pangalan niyo, sir? Si What's your Nico. Si Nico. Reporter tayo po. name? My name is Joy. I'm nice to meet you, sir. Okay. Yeah. Thank you. Okay, God bless. Alright. Okay. What? Saan kayo? Kami, Skeke. Oh, no. Papunta kayo sa Philippines. Yes. Sa Philippines, saan kayo? Dipolog. O, Dipolog pa. Bisaya, no? O, sa IC. So, ano nangyari? Na travel document kami. Allow. Ilan months kayo sa penjara? 9 months. 9 months, Yeah, under the law ng Sabah, anybody caught violating without the proper documents or illegal po, sa law ng Sabah is only 3 months. The reason why nag-delay itong deportation exercise natin sa Sabah dahil wala tayong regular ferry, no? So sana lang po ang gobyerno natin sa Pilipinas will also look on this thing kasi kawawa mga kababayan natin, ha? Oo, kawawa talaga. Marami pa kasi doon. Mga 10 months na, 1 years na, hindi pa makabalik. Saan nahuli sa inyo po? Keke. Sa Kalingaw. KK, Kiningaw. So, okay. When you talk about the KK, ang mga viewers ko, no? When you talk about ang Kiningaw, from Kota Kinabalu to Kiningaw, kung mag-drive kayo, it will only take 2.5 hours, around 2.5 hours lang yun po. Malapit lang yun ang Kiningaw. Dami din mga tao, mga Filipino, dyan po sa Kiningaw. So, anong balak ninyo? Pag-uwi kayo, babalik pa ba kayo sa Sabah? Or? Babalik kasi nandun ang mga pamilya namin. But this time around, you're going to take your proper documents na, mag-passport na kayo po. Mag-passport po, mag-passport. Kasi mahirap ang Mahirap illegal, talaga. no? Oo. Thank you very much po. Thank you Sige. po. So that's it. Thank you. Alright. So that's it. Ito po, mga deportees. You see, kita natin. Alright, we will see. What you are watching now is nandito po kayo sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And you see mga bata po, no? But wala naman sila sakit. Okay naman, walang sakit. And yeah. Sa vessel naman po, kung mayroon pa, may sakit ang mga passengers po, may passengers, mayroon naman tayo doktor. Mayroon naman tayo doktor dito to look after ang medical aspect ng sabihin natin ng mga passengers. That includes also ang mga deportees. So, mga latecomers, nandito kayo po. You're watching sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And at the moment, si Nico is nandito po on board MV Antonia 1, the only vessel that travels between, the only vessels that travels the route, Zamboanga, Sandakan, and Sandakan, Zamboanga. Okay, alright, relaxing. Kita natin po ang view on the way to Zamboanga City. In fact, at the moment, we're already, sabihin natin, nandito na tayo po sa loob ng Pilipinas territory, no? Pilipinas territory. And, yeah, we're trying to see kung pwede din tayo mag-usap-usap sa mga kababayan natin po, mga Pilipino. Kumusta kayo po, sir?
So, nandito tayo ulit. Okay. Alright, dito po, as what I said kanina, nandito tayo sa loob. And ito po ang deck ng mga laki-laki o mga lalaki po, no? Mga deportees. May canteen din sila dito. May canteen sila dito and yeah. Alright, tignan natin kung pwede tayo mag-interview. Taga saan kayo po? Taga saan kayo? Ay, ganun ito. Ha? Taga saan kayo? Ha? Taga saan? Si Tangkay. Oh, si Tangkay, Tawi-Tawi. Oh. Sa lahat ng ito sa Saba. Ha? Sa Saba. Sa Sabah, saan kayo sa Sabah? Sa Sampurna. Sa Puna. Doon nahuli sa inyo sa Puna. Oh, ilang bulan na kayo dyan? Para pa lama sudah di penjara. 6 bulan. Anak mo? Dekat 1 tahun sudah. Eh, talampaw, ano ito? So, kan Kenapa? tahu lah Pak, kalau macam kami di Panagi. Tapi ferry pun tiada kan? Nah, itulah. Tapi macam mana? Okey ya? Oke, oke. Ah, Oke, so- tapi lu gatal-gatal. Ha? Katakan. Itulah. Tapi pundok kamu punya penjara sana. No, no. Damai, damai, damai. Oh, so, okay. Terima kasih ya. Okay. So, so that's it. Yan mga kaibigan natin tungkol sa deportees natin. And yeah, kita natin dito. Kawawa mga kaibigan natin kaibigan. Okay. Now, for the information of our, sabihin natin, passengers ng mga Filipinos, especially mga regular passengers. Ito po, I want to remind ng mga passengers natin, ang mga those who want to travel between Zamboanga City to Sandakan and Sandakan to Zamboanga. Ito po ang procedure in checking passengers and luggage before boarding. Nandito po, it will start from the terminal office, screening luggage, through the use of X-ray machine. Ang next step is first screening, manifest, and checking of passports, assisted by 2 Bureau of Immigration officers and 1 Chief Steward. Now, next step is checking of passport and luggages and the passenger accommodation lender together with immigration officers and 2 ship security escort personnel. The other step is immigration Zamboanga government officers checking of passport at the game flag or port side. And finally, stewards assigned at the promenade, the deck, assisting passengers for bed numbers. Yan po ang procedures if you follow itong ferry, MB Antonia Ferry po. No? Ang ganda din ang facility nila and of course aircon sila and yeah, when it comes to convenience, okay din. And everybody now is just relaxing, waiting for the ferry to arrive sa Zamboanga International Port. Expected the arrival of this ferry is around between 7 to 9 o'clock in the evening today. Today is May, ano tayo ngayon? May 16. Okay, punta din tayo dito po sa mga passengers ng regular passengers deck. If you look at it, maganda din po, in order sila, hindi maingay. And yeah, this is aircon. This is aircon and these are, ang mga ano dito po are regular passengers from Sandakan going to Zamboanga City. From Zamboanga City. I just want to show to you na ganito po.
ang accommodation facility ng MB Antonia 1. Regular passengers ito po, hindi ito mga deportees, no? Hindi ito mga deportees. Malinis. And malapit lang sa canteen o sa restaurant ng ferry. So ganito po, hindi puno tayo po. I was made to understand, mayroon lang tayo something like 117 passengers lang po, regular passengers. 117 lang. And yun, according to the authorities concerned ng ferry or ng vessel, na mahina ang number of passengers every trip. So this is one of the reasons na siguro they cannot do it regular ang trip nila, not like before. They have a weekly talaga, no? But now it's no longer a weekly. It's no longer weekly, depending on my deportation. Because the reason why itong ferry or Antonia 1 comes to Sabah, it is based on special pass granted by the Sabah government. Special pass lang po. Why they give this special pass? It is because, ano yan po, special pass yun dahil for deportation purposes lang yan po. This trip is always approved kung mayroon lang po deportation. Deportation lang po. So, gano'n yun ang sitwasyon sa, sabihin natin, dito sa deportation exercise ng Sabah government. So, yan po ang brief tour natin dito sa, sabihin natin, ang voyage, special voyage for deportees on board MB Antonia 1 from Sandakan to Zamboanga City. And I hope maski paano po I managed to give you some information regarding the deportation exercise carried out by both the Philippine government, the Philippine Embassy in Kuala Lumpur, and local authorities in Sabah such as the immigration, maritime police, the police sa Sandakan, and in coordination with the vessels ng MB Antonia 1. MB Antonia 1. So, siguro hanggang dito na lang ang programa natin, ang special report natin tungkol sa deportation exercise, and I would like to wish and hope that the Philippine government will do something para ano po, to speed up ang deportation exercise ng mga Filipinos from Sandakan or from Sabah. So with this, once again, Nico Pagal would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all, and see you on my next vlogging. Bye!